Naniniwala ka ba na ang lahat ng pumipigil sa iyo upang makamit ang isang buhay na puno ng kasaganaan ay isang desisyon lang na hindi mo pa nagagawa? Parang kakatwa, hindi ba? Ngunit may sasabihin ako sa iyo na mas nakakabahala pa. Ang pera ang pinakamadaling kitain sa mundong ito. Alam ko, parang baliw. Ngunit manatili ka sa akin hanggang matapos ang video na ito at patutunayan kong maaaring magbago ang iyong realidad sa sandaling maunawaan mo ang katotohanan ito. Natuklasan ko na ang isang desisyon ay may kapangyarihang lubos na magpabago sa takbo ng buhay. At hindi ako nagsasalita tungkol sa anumang pagpili, tulad ng kung ano ang kakainin para sa hapunan o kung anong pelikula ang panonoorin. Ang tinutukoy ko ay isang desisyon na napakalalim kaya't nagiging hudyat ng malaking pagbabago. Nang matagpuan ko ang aklat ni Napoleon Hill na Think and Grow Rich, ako ay naliligaw, walang direksyon, nabubuhay sa mga paltos-paltos na trabaho na maliit ang kita at walang patutunguhan. Wala akong natapos, walang plano, at sa totoo lang, hindi ko talaga pinaniniwala ang magtatagumpay ako. Ngunit ipinakita sa akin ng aklat na iyon ang isang bagay na walang sinuman ang nagsabi sa akin. Ang tunay na nagpapabago sa buhay ng isang tao ay hindi pera, o swerte, o maging katalinuhan, kundi ang kakayahang magdesisyon. Ang nakapagtataka ay wala akong ideya kung paano ko ito ilalapat. Ngunit nang magdesisyon ako na hindi ko natatanggapin ang isang buhay na katamtaman lang, may nagbago sa loob ko ng agaran. Parang ang aking katawan ay nakatanggap ng bagong utos. Wala pa akong landas, ngunit nakatuon na ako sa paroroonan. Napansin mo na ba kung paano kumikilos ang karamihan ng tao kapag mayroon na silang lahat ng sagot? Sinasabi nila, magsisimula ako kapag may pera na ako, magpapalit ako ng karera kapag tama na ang panahon, magbubukas ako ng negosyo kapag may garantiya na ako. At hulaan mo kung ano? Hindi dumarating ang sandaling iyon dahil naghihintay sila na ang mga pangyayari ang magdesisyon para sa kanila. Ang natutunan ko ay ang mga desisyon ang humuhubog sa mga pangyayari, hindi ang kabaligtaran. Sa maagang bahagi ng taong 1960, nagtrabaho ako bilang bombero sa Toronto. Ito ay isang matatag na trabaho, ngunit walang kinabukasan. At nang mahulog sa aking mga kamay ang aklat na yon, isang bagay ang luminaw, kailangan kong talikuran ang seguridad upang makamit ang isang mas dakilang bagay. Ang pagdedesisyon na iwanan ang unipormeng iyon ay nakakatakot. May takot, may kawalan ng katiyakan, ngunit mayroon ding bagong ningas na nagliliyab sa loob ko. Wala akong ideya kung paano ako magsisimula ng negosyo, hindi pa ako nakapamahala ng kahit ano. Gayunpaman, nagdesisyon ako. At ang desisyong iyon lang ang nagpabago sa lahat. Sa aking unang taon sa pagnenegosyo, kumita ako ng mahigit 5,800,000 piso, isang halaga na noon ay hindi maisip para sa isang tulad ko. Hindi ito dahil biglang gumaan ang mundo, kundi dahil nagsimula akong makita ang mga oportunidad na dati hindi ko napapansin. Parang, sa pagdedesisyon, nagsimulang gumana ang utak ko sa ibang dalas. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggawa ng malay na desisyon ay nagpapataas ng paglabas ng dopamine, ang neurotransmitter para sa motibasyon at pagtutok. Nangangahulugan ito na ang isang desisyon ay hindi lang nagpapabago sa iyong isip, binabago rin ito ang iyong panloob na chemistry, inihahanda ang iyong katawan na kumilos ng may higit na enerhiya at kalinawan. Hindi lang ito pilosopiya, ito ay biyolohiya na inilapat sa buhay. Ilang beses mo nang ginusto ang isang bagay at sumuko ka dahil hindi mo alam ang paraan. Iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali hanggang sa naunawaan ko na ang si paano ay hindi kailanman nauuna. Ang si paano ay nabubuo habang ikaw ay kumikilos. Ang tunay na tanong ay hindi paano ko ito gagawin, kundi tunay ba akong desidido na gawin ito? Kapag ang sagot ay, lumilitaw ang mga ideya, dumarating ang tamang tao, at nagsisimulang lumitaw ang mga mapagkukunan. Hindi nangyayari ng mahiwaga, kundi dahil ang iyong isip ay nakaprograma na upang makahanap ng mga solusyon. Naaalala ko ng malinaw ang isang gabi, pagkalipas lang ng pag-alis ko sa departamento ng bombero, nang umupo akong mag-isa at naisip, paano kung walang magtagumpay dito? Ang takot na yon ay maaaring pinamanhid ako, ngunit nagdesisyon na ako. At kapag ang desisyon ay totoo, walang balikan. Hindi ka naghihintay na bigyan ka ng buhay ng mga garantiya, ikaw ang lumilikha ng landas sa bawat hakbang. At iyan ang naghihiwalay sa mga nagpapalit ng kanilang mga pangarap sa katotohanan mula sa mga nagtatapos ng kanilang buhay na naghahangad lang. Ang isang desisyon ay parang nagsisindi ng apoy na hindi maaaring patayin.
Nagsisimula kang magsalita ng iba, lumakad ng iba, mag-isip ng mas matapang. Napapansin ng mga tao. Napapansin ng mundo. Ganoon yon para sa akin, at ganoon din yon para sa sinumang tunay na nagdesisyon. Ang isang tunay na desisyon ay nagtataglay ng kinakailangang enerhiya upang baguhin ng lubusan ang iyong buong realidad. Nalilito ang mga tao sa pagnanais at desisyon, at iyon ang dahilan kung bakit gumugugol sila ng mga taon na naninirahan sa parehong lugar, inuulit ang parehong mga gawain, at umaani ng parehong resulta. Ang pagnanais ay marupok, lumalabas na may sigasig ngunit nawawala sa unang pagsubok. Ang isang tunay na desisyon, gayunpaman, ay iba, nagtataglay ito ng emosyonal na bigat, parang sinusunog mo ang mga tulay sa likod mo at sumusulong lamang. Napagtanto ko ito sa pagmamasid sa napakaraming tao na nagsasabing gusto nilang baguhin ang kanilang buhay. Nag-uusat sila tungkol sa pagsisimula ng negosyo, pagkita ng mas maraming pera, paglalakbay sa mundo, ngunit sa kaibuturan, patuloy nilang inuulit ang mga gawin ng kahapon. Ang pagnanais ay komportable dahil wala itong hinihinging panganib. Ang pagdedesisyon, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng tapang, nangangailangan ng pangako. Ilang beses mo nang sinabi sa iyong sarili, isang araw, magpapalit ako ng trabaho, isang araw, aalagaan ko ang aking kalusugan, isang araw, maglalakbay ako. At ang iisang araw na yon ay hindi kailanman dumating. Hindi iyon isang desisyon, ito ay isang malabong kaisipan na nililinlang ang isip na maniwala na may nangyayari, gayong sa realidad ay walang gumagalaw. Kapag tunay kang nagdesisyon, nararamdaman mo ang isang uri ng puntong walang balikan. Parang may puwersa sa loob mo na nagsasabi, anuman ang mangyari, susulong ako. At sa sandaling iyon nagsisimulang tumugon ang buhay. Naaalala ko ang isang panahon nang nagtatrabaho ako sa mga gasolinahan, nagpapalit ng gulong at nagpapasahe ng mga sasakyan. Bawat gabi ay pinapangarap ko ang isang naiibang buhay, nagnanais na umalis sa lugar na yon, ngunit walang nagbago. Hanggang sa dumating ang isang sandali na hindi ko na kinaya. Ang pagkakaiba ay hindi ang pagnanais, dahil matagal na yon sa akin. Ang pagkakaiba ay sa gabing iyon, nagdesisyon ako. Nagkomiteng hindi na muling tatanggap ng buhay na hindi nagbibigay inspirasyon sa akin. Sa sandaling iyon nagbago ang aking pag-uugali. Nagsimula akong kumilos na parang isang taong bumubuo ng isang bagay na mas dakila, kahit wala pa akong panlabas na patunay nito. Ipinapakita ng pananaliksik na kapag ang isang tao ay gumawa ng matatag na desisyon, may pagbabago sa utak. Nagsisimulang iayon ng nervous system ang enerhiya, pagtutok, at pag-ugali tungo sa bagong realidad na iyon. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi kailanman nakakarating kahit saan, nabubuhay sila sa mga pagnanais, ngunit hindi kailanman umaabot sa puntong iyon ng pangako na nagpapabago sa kanilang buong panloob na istruktura. Naghihintay ang pagnanais ng paborableng panlabas na kondisyon, ang desisyon ay lumilikha ng panloob na kondisyon na umaakit sa kailangan mo. Ang pinakamapanganib na aspekto ng pagnanais ng walang desisyon ay lumilikha ito ng ilusyon ng pag-unlad. Nararamdaman mong nagpaplano ka, nangangarap, nagmumuni-muni, ngunit sa kaibuturan, nagpapaliban ka lang. At ang oras ay walang hinihintay. Nakita ko ang mga taong malapit sa akin na ulit-ulitin ang bitag na ito. Sinasabi nilang maghihintay sila na bumuti ang ekonomiya o na mag-ipon sila ng kaunting pera pa bago kumilos. At gumugol sila ng mga dekada na nakulong sa parehong siklo. Samantala, ang mga nagdesisyon ng walang garantiya ay sumulong, natuto, nadapa, bumangon muli, at nakarating kung saan nila gustong marating. Ang isang tunay na desisyon ay maaaring mukhang baliw sa iba, ngunit binabago nito ang lahat sa loob mo. Binabago nito ang iyong pagsasalita, ang iyong tindig, ang enerhiyang inilalabas mo. At kapag nagbago ang enerhiyang iyon, nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad. Parang hinihintay lang ng buhay ang sandaling iyon kung kailan nililinaw mo, ngayon, gagawin ko na ito. Kung wala ang puwersang iyon, patuloy kang umiikot-ikot lang, nagnanais ng hindi kailanman nagkakatotoo. Ang linyang naghihiwalay sa mga nakakamit ng isang pambihirang buhay mula sa mga nangangarap lang ng isa, ay wala sa tindi ng pagnanais, kundi sa lalim ng desisyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ng tao ay ang paniniwala na kailangan nila ng pera upang magsimula. Nabibitag sila sa bitag ng isip na ito, kapag may pera na ako, mag-invest ako sa aking pangarap, kapag may pera na ako, magbubukas ako ng negosyo, kapag may pera na ako, babaguhin ko ang aking buhay. Ngunit ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran, ang pera ay hindi kailanman lumalabas bago ang desisyon, palagi itong lumalabas pagkatapos.
Naranasan ko ito mismo. Nang umalis ako sa aking trabaho sa Departamento ng Bombero sa Toronto, wala akong karanasan sa negosyo, walang natapos sa kolehiyo, walang detalyadong plano. Ang lahat ng mayroon ako ay isang hindi matitinag na desisyon na hindi ko natatanggapin ang pagiging katamtaman. At kahit walang alinman sa mga garantyang iyon, sinimulan ko ang aking sariling cleaning company. Sa aking unang taon, kumita ako ng mahigit 5,800,000 piso. Para sa isang taong, hanggang kamakailan, ay nalulubog sa utang at walang direksyon, ang resultang ito ay hindi maisip. Hindi ito nangyari dahil nakahanap ako ng misteryosong investor o dahil ipinasa sa akin ng mundo ang isang oportunidad na nakahain na. Nangyari ito dahil sa pagdedesisyon, nagbago ng radikal ang aking pag-ugali. Nagsimula akong kumilos bilang isang negosyante bago pa man ako magkaroon ng resulta ng isang negosyante. Bumangon ako araw-araw at humanap ng mga kliyente, kumatok sa mga pinto, inalok ang aking serbisyo, nagsikap na magbigay ng mas malaking halaga kaysa sa iba. Nagsimulang dumaloy ang pera dahil ang desisyon ay nagpabago na sa aking pagkatao. Hindi ako naghintay ng mga kagamitan upang kumilos ako, at bilang resulta, dumating ang mga kagamitan. Napansin mo na ba na kapag ang isang tao ay gumawa ng matatag na desisyon, ang mga tao sa paligid niya ay nagsisimulang mag-iba ang reaksyon? Parang ang buong mundo ay nagsisimulang maramdaman ang bagong enerhiya na iyon. Lumilitaw ang mga kliyente, lumalapit ang mga kasosyo, ang mga oportunidad na dating hindi nakikita ay nagpapakita. Hindi ito nagkataon lang. Ipinapakita ng agham na ang utak ng tao ay gumagana bilang isang selektibong radar. Kapag gumawa ka ng isang malinaw na desisyon, ang iyong nervous system ay nagsisimulang salain ang impormasyon at mga oportunidad na dati hindi napapansin. Ang pera ay palaging umiikot, ang mga oportunidad ay palaging naroon, ngunit ang iyong isip ay hindi nakatutok upang makilala ang mga ito. Ang karamihan ng tao ay patuloy na naniniwala na ang kakulangan ng pera ang nagpapamanhid sa kanila. Ngunit ang katotohanan ay ang pera ay bunga lamang. Ang tunay na nagpapamanhid sa kanila ay ang kakulangan ng pangako. Kapag may nagsabing magsisimula lang sila kapag kumpleto na ang kanilang kagamitan o sapat na ang kanilang salapi, ipinapakita lang nito na hindi pa sila tunay na nagpapasya. Dahil ang pagpapasya ay hindi naghihintay ng perpektong pagkakataon, ang pagpapasya ang lumilikha ng mga pagkakataong iyon. Nakarinig na ako ng hindi mabilang na kwento ng mga taong, nagsimula sa wala, ay nakapagtayo ng kayamanan dahil lang sa nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsimula. Isipin si Oprah Winfrey, na lumaki sa matinding kahirapan, na walang kahit anong yaman o kakayahang pinansyal, at nagpatuloy upang makapagtayo ng $1 billion na imperyo. Hindi siya naghintay ng perpektong kondisyon, nagpasya siya, at pagkatapos ay nilikha niya ang sarili niyang landas. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakamit ng kasaganaan, at ng mga nananatiling naghihintay ng himala sa pinansyal. Ang natutunan ko ay ang pera ay hindi ang panimula, ito ang resulta. Ang tunay na panimula ay ang iyong pasya. Ang pera ay naakit ng kalinawan, ng puwersa, ng pangako. Kapag nag-aalangan ka, nag-aalangan din ang buhay sa iyo. Ngunit kapag nanindigan ka at nangako, halos agad itong tumutugon. Nakita ko ang mga taong nagsasabing magbabago lang sila kapag naramdaman nilang ligtas na sila, at ginugol nila ang mga dekada na nanatili sa iisang sitwasyon. At nakita ko ang iba na, sa pamamagitan lamang ng isang pasya, nakapagtayo ng mga negosyo, lumipat ng bansa, at ganap na binago ang kanilang mga katotohanan. Ang pera ay hindi kailanman kakatok sa iyong pinto at hihilinging pumasok bago ka nagpasya. Ito ay bunga ng pagtatanong mo sa sarili mo, gagawin ko. Sumusunod ito bilang tugon sa enerhiyang iyong isinapagsimula. At ito ay isang katotohanan na ilan lang ang tumatanggap, ngunit isa na naranasan ng lahat ng nagtagumpay. Ang pinakamalaking halaga na maaaring pasanin ng sinuman sa buhay ay hindi ang sakit ng isang nabigong pagtatangka, kundi ang tahimik na pasanin ng pag-aalangan. Ang kabiguan ay maaaring malampasan, nagbibigay ito ng mga aral, nagpapalakas ng karakter, at naghahanda sa iyo para sa mga bagong pagkakataon. Ngunit ang pag-aalangan ay unti-unting lumalalim, bumibihag sa isipan sa mga paulit-ulit na pagdududa, at pinananatiling paralisado ang katawan. Ito ay tulad ng pagtayo sa isang kalsada, nakaharap sa iba't ibang direksyon, at naghihintay ng isang maliwanag na senyales na lilitaw na may kasamang bawat garantiya na ang isang partikular na landas ay ang tama. Hindi nagtatapos ang paghihintay na yon. At habang lumilipas ang oras, dahan-dahang naglalaho ang mga pangarap.
Natutunan ko na ang pag-aalangan ay hindi lamang humahadlang sa pag-unlad, literal itong nagbabago ng kimika ng iyong katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa American Psychological Association na kapag gumagawa tayo ng sadyang desisyon, may malaking pagtaas sa antas ng dopamine, isang neurotransmitter na konektado sa motibasyon, pagtuon, at kakayahang kumilos. Ang pagpapasya ay gumigising ng enerhiya, nagbibigay ng kalinawan ng pag-iisip, at naglalagay sa utak sa isang malikhaing estado. Sa kabilang banda, ginagawa ng pag-aalangan ang kabaligtaran, pinananatili nito ang nervous system sa isang patuloy na estado ng pagkaalerto, kumukonsumo ng mahahalagang enerhiya, nagpapagana ng takot, at lumilikha ng pagkabalisa. Ipinaliliwanag nito kung bakit napakaraming tao ang nabubuhay na pakiramdam ay pagod na pagod, kahit na wala silang nagawang tunay na mahalaga. Ang pagkapagod ay hindi nagmumula sa labis na pagkilos, kundi sa kawalan ng direksyon. Naalala ko ang paggugol ng buong gabi na gising, nagtataka kung ano ang mangyayari sa akin. Walang pera, walang pag-asa, walang malinaw na landas. Ang pinaka-nakapanira sa akin ay hindi ang kahirapan mismo, kundi ang pakiramdam ng pagiging nakulong, hindi makapili ng direksyon. Ito mismo ang karanasan na nagturo sa akin na ang kawalan ng desisyon ay isang mabagal na lason. Iniwan ako ng pag-aalangan sa isang kalagayang di tiyak, sa pagitan ng pagnanais at hindi pagkilos. At habang mas nagpapaliban ako, mas lumayo ang aking buhay sa aking minanais. Ang araw na nagpasya akong kumawala mula sa kalagayang iyon, ay ang araw na muli akong nagsimulang huminga. Marami ang naniniwala na ang pag-iwas sa desisyon ay isang anyo ng proteksyon laban sa paggawa ng pagkakamali. Ngunit, sa katotohanan, ang hindi pagpapasya ay ang pinakamalaking pagkakamali na. Ang pag-aalangan ay ang walang malay na pagpili na panatilihin ang mga bagay kung paano sila, kahit na ang umiiral ay sakit at kawalang kasiyahan. Ito ay tulad ng isang taong nananatili sa isang trabahong kinasusuklaman niya dahil takot siyang sumugal. Sa bawat araw, nawawalan ang taong iyon ng sigla, kasiglahan, at pagkamalikhain, nang hindi man lang namamalayan na ipinagpapalit niya ang mahalagang mga taon para sa isang huwad na pakiramdam ng seguridad. Kapag dumating ang pagsisisi, lagi itong huli na. At ang pagsisisi sa mga bagay na hindi nabuhay ay walang hangganang mas masakit kaysa sa anumang kabiguan. Nang obserbahan ko ang sarili kong paglalakbay at ng napakaraming taong nakatrabaho ko, napansin ko ang isang malinaw na pattern, ang mga nagpapasya, kahit na wala pa ang lahat ng kasagutan, ay sumusulong. Ang mga naghihintay ng perpektong garantiya ay nabibihag sa isang walang katapusang siklo ng mga dahilan. Ang sakit ng pagkabigo ay lumilipas. Ang sakit ng hindi pagsubok ay hindi kailanman naglalaho. Ang tunay na pumaparalisa sa mga tao ay hindi ang kawalan ng pera o pagkakataon, ito ay ang takot na pumili at akuin ang bigat ng pagpiling iyon. Ngunit ang totoo, ang buhay ay laging may hinihinging kapalit. At ang halaga ng pag-aalangan ay ang pinakamataas sa lahat, ninanakaw nito ang pagkakataong maranasan ang iyong tunay na potensyal. Ang pag-aalangan ay maaaring magmukhang komportable sa loob ng ilang panahon, tulad ng isang kanlungan kung saan walang masamang maaaring mangyari. Ngunit, dahan-dahan, binabago nito ang mga pangarap sa mga alaalang hindi nabuhay. Tahimik nitong pinapatay ang posibilidad ng isang pambihirang buhay. Nang maintindihan ko ito, sumumpa ako sa sarili ko na hindi ko na muling hahayaang magkaroon ng puwang ang pag-aalangan sa aking buhay. At sa tuwing may lumilitaw na mahirap na pagpipilian, pinapaalalahanan ko ang sarili ko, mas masahol pa kaysa sa pumili at mabigo ay ang hindi kailanman pumili at gumugol ng buong buhay na nagtataka kung ano sana ang nangyari. Lahat ng bagay sa universo ay nagba-vibrate, at kasama rito ang bawat kaisipang mayroon ka, bawat emosyong nararamdaman mo, bawat larawang hawak mo sa iyong isipan. Ang vibration na ito ay parang isang signal na patuloy mong ipinapadala, at tumutugon ang mundo sa signal na iyon. Isang malaking pagkabigla para sa akin nang mapagtanto ko na habang nakikita ko ang sarili ko bilang maliit, limitado, at walang halaga, ipinapakita sa akin ng buhay ang eksaktong iyon. Nais ko ng mas maraming pera, ngunit nagba-vibrate ako sa dalas ng kakulangan. Sinabi ko na gusto ko ng mga pagkakataon, ngunit ang aking katawan at isip ay nakahanay sa takot, pagdududa, at kawalan ng kapanatagan. Hindi maaaring iba ang kinalabasan, naakit ko lamang ang mga sitwasyong nagpapatunay sa parehong dalas ng limitasyon. Nang sa wakas ay maintindihan ko ang batas na ito, napagtanto ko na imposibleng baguhin ang aking mga resulta nang hindi muna binabago ang dalas ng aking isip. Ito ay hindi lamang isang magandang ideya, ito ay purong pisika.
Ang vibration ay isang universal na prinsipyo na kasing totoo ng gravity. Tulad ng hindi mo maaaring tumalon mula sa isang gusali at labagin ang gravity, hindi ka rin maaaring mag-vibrate sa dalas ng kakulangan at umasa ng kasaganaan. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan ng tao. Gusto nila ng iba't ibang resulta, ngunit patuloy nilang pinapakain ang parehong mga kaisipan at damdamin na nagpapanatili ng buhay na mayroon na sila. Naaalala ko ang isang partikular na panahon sa aking buhay kung saan, gaano man ako kasipag magtrabaho, tila ba lagi akong nakulong sa utang. Ang problema ay hindi ang trabaho mismo, ito ay ang paraan ng aking pag-isip. Patuloy kong inuulit ang pariralang, wala akong sapat na pera. Ang pahayag na ito, ang estado ng pag-isip na ito, ang vibration na ito, ay humuhubog sa bawat isa sa aking mga karanasan. Nang baguhin ko ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko, nang magsimula akong makita ang sarili ko bilang masagana, may kakayahan, at karapat-dapat sa yaman, nagsimulang tumugon ng iba ang mundo. Nagsimulang lumitaw ang mga kliyente, umusbong ang mga bagong ideya, naging malinaw ang mga pagkakataong dati ay hindi nakikita. Hindi dahil biglang nagbago ang mundo, kundi dahil binago ko ang dalas na aking ipinapalabas. Napansin mo na ba kung paano, sa mga araw na inspirasyon ka at puno ng enerhiya, tila mas madaling dumadaloy ang lahat? Ngumingiti sa iyo ang mga tao, lumalabas ang mga ideya ng may kalinawan, at ang oras ay nararamdamang mas produktibo. Iyan ang direktang epekto ng isang mataas na vibration. Ngunit kapag nakulong ka sa takot at pagkabalisa, kahit ang pinakasimpleng gawain ay nararamdaman na mabigat. Hindi nagbabago ang buhay dahil sa nais mo, nagbabago ito dahil inaangkop mo ang iyong sarili sa dalas ng iyong ninanais. Kinukumpirma ngayon ng neuroscience ang itinuturo ko sa loob ng mga dekada. Ang utak ay gumagana bilang parehong nagpapadala at tumatanggap ng mga electromagnetic wave. Ang mga kaisipang nakabatay sa takot ay nagpapagana sa bahagi ng utak na responsable para sa kaligtasan, nililimitahan ang iyong pagkamalikhain at humahadlang sa iyong pag-access sa mga solusyon. Sa kabilang banda, ang mga kaisipan ng kumpiyansa at kasaganaan ay nagpapagana sa mga rehiyong konektado sa imahinasyon, pagpapasya at inobasyon. Ito ay literal na isang biological na proseso, ang panloob na vibration na iyong pinapanatili ay nagtatakda ng mga mapagkukunan na kayang i-access ng iyong utak. At ang pinakakamangha-manghang bahagi ay hindi nakasalalay sa anumang panlabas ang pagbabagong ito. Maaari kang walang pera, puno ng naipong utang, nasa isang masamang kapaligiran, at maaari mo pa ring piliing baguhin ang dalas ng iyong isip. Iyon mismo ang ginawa ko. Bago pa lumitaw ang anumang resulta, namumuhay na ako ng mental sa kasaganaan. Kumilos ako tulad ng isang taong masagana, nagsalita tulad ng isang taong masagana, at pinagyaman ang imahe ng isang naiibang hinaharap. At, hindi maiiwasan, umayon ang aking pisikal na realidad. Ang buhay ay parang isang istasyon ng radyo. Hindi ka maaaring mag-tune sa dalas ng kakulangan at umasang marinig ang musika ng kasaganaan. Impossible iyon. Ngunit kapag inaayos mo ang iyong panloob na dial, kapag sadyang nagpasya kang mag-vibrate ng may kumpiyansa, pasasalamat, at kasaganaan, nagbabago ang signal, at kasama nito, nagbabago din ang iyong mga resulta. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nabubuhay na nagrereklamo at ng mga lumilikha ng pambihirang buhay. Hindi ito swerte, ito ay agham na inilapat sa kamalayan. Ang malaking tanong ay, sa anong dalas ka nagba-vibrate kamakailan? Dahil, manatili ka man o hindi, ang lahat ng iyong nararanasan ngayon ay refleksyon lamang ng dalas na pinapanatili mo sa loob ng iyong sarili. Ang kakarinig mo lang ay maaaring eksakto ang nawawalang susi para sa isang malapit sa iyo upang gawin ang unang hakbang patungo sa ibang buhay. Kung ang nilalamang ito ay umantig sa iyo, ibahagi ito sa espesyal na taong kilala mong kailangan itong marinig ngayon. Salamat sa pagiging narito kasama ko, at alamin na naghahanda na ako ng mas malalim pa para sa iyo. Magkikita tayo sa susunod na video.